Hello guys, good afternoon. So, kararating ko lang guys sa Manila. Galing ng India. So ngayon magkikwentuhan lang tayo guys. Inom tayo ng Milo. Nagugutom ako. Ganito pala pag buntis, gutumin. Pero nung first trimester guys, hindi ako palakain. Nung second trimester na, palagi akong nagugutom. Kaya kumain ako ng bread. Tapos Milo. Kain tayo. Meron akong fresh milk sa freezer guys. So, kahapon ako dumating guys ng Manila. So, hindi ako biyahe straight papuntang province kasi nakakapagod ng biyahe guys. Wala akong tulog. So, ngayong araw tsaka kahapon, natutulog na ako. Tapos, nagigising ako ngayon. So, magpintuhan tayo. So, kung paano kami nag-conceive ng baby. So, mayroon na kaming baby guys. So, mahabang istorya kung paano kami nag-conceive ng baby. So, nagkakilala pala kami ng Indiano kong asawa guys is 2017. Pero, nag-try kami nag-conceive is 2021. So, 2021, wala. Hindi kami nakagawa ng baby. Kaya, pagka nag-stay ako sa India ng 1 year sa India. Tapos, umuwi ako ng 2022 sa Pilipinas. Tapos, marami akong ginawa guys sa Pilipinas. Kasi, para i-ready yung sarili ko na yung for pregnancy. Nagpahilot ako guys sa aking mattress. Tapos sabi ng hilot sa akin guys, yung mattress ko daw ay sobrang liit. Yung mas maliit pa daw dito. Kaya, nag-worried na ako. Tapos, pero sabi niya, yung mattress ko daw is close. So, kung gusto ko daw magka-baby is, kailangan ko magpaalaga sa doktor. So, ayun, after ko nagpahilot guys, is nagpa-pap smear din ako. Kasi, may nakapagsabi sa akin na pag magpa-pap smear ka is, linisin daw yung private part mo. Ayun. Tapos, ayun, naka-decide akong magpa-pap smear dun sa amin. Tapos, yung OB na nag-pap smear sa akin guys, sabi niya, kailangan daw sa babae na mag-pap smear para malinis daw kasi prone tayo ng bacteria. So, kung marami daw bacteria, hindi mabubuhay yung sperm cell. Kaya yun, marami kaming kwentuhan. Tapos, tinuruan niya ako kung paano mag-calendar method. So, sa menstruation ko, tapos ilang count bago, like, kung paano mag-conceive. Like ako, yung menstruation ko is every 28 days. So, alam ko na kung kailan yung next na susunod ko na menstruation. So, yung ovulation period ko is 14. So, magkakount ako ng 14 days from menstruation period ko. Tapos, doon daw magka-conceive ng baby. So, before and after ovulation period. So, yun, 14 days before ovulation period and after ovulation period. So, dyan daw kayo gagawa ng baby. Yan ang sabi sa akin ng OB doon sa amin. So, after ko nag-pop-up smear guys, sabi ng OB na binigyan niya ako ng gamot kasi may nakitang bacteria daw. Tapos pagkatapos nun may pinigay siyang pangalan ng vitamin sa akin guys, pero hindi ako umiinom kasi 2015 pa hindi talaga ako umiinom ng gamot simula nung nagkasakit ako ng high cholesterol, tapos high uric acid. So kasi palagi akong kumakain ng baboy dati nung nagtatrabaho pa ako sa Manila. So nung nagkasakit ako ng high cholesterol guys, siniwasan ko na kumain ng karne. Tapos nag-stop ako sa trabaho ko, umuwi akong province. Nagiinom ako doon ng mga nilagang dahon ng prutas, kahit ano, hindi ako uminom ng gamot. Tapos uminom ako ng yung oregano leaves kasi pampalinis din daw yun ng lungs.
So, ayun. After nun, hindi ako uminom ng gamot. So, nung pagbalik, nag-cut yung video guys. So, dito pala ako ngayon sa hotel pa sa Manila. So, sa Saturday pa ako uwi ng province namin. So, yun, ituloy natin yung istorya. So, noong 2023, nagkita na naman kami ni Habi, nagsa-travel kami. So, every year pala kami nagsa-travel guys. Ni Habi, meron talaga yan si Habi na yung budget for travel namin. So, balik tayo sa istorya. So, 2023, nag-try na naman kami nag-conceive. Pero hindi pa rin ako nakupuntis. So, siguro dahil sa pagta-travel namin, straight yung 2 months. So, 2 months kami nagta-travel straight. Tapos walang tulog. Tapos nakagang magising. Kasi nga, yung naka-schedule na lahat yung mga gala namin. So, ayan. After 2 months, sa pagdating namin sa India, naka-decide si Habi na magpatingin kami sa OB. Nagpa-check up kami sa OB sa India. So, yung OB ko sa India guys is lalaki. So, kasi hindi pa rin ako nabubuntis. Ayun, pumunta kami sa OB. Tapos, check up ako ng OB. Tapos, binibigyan ako ng maraming gamot. As in, 3 months ko iniinom yung gamot na binibigay ng OB guys. Yung vitamins na folic acid. Tapos, marami pa yun. So, everyday ko siyang iniinom for 3 months. Sabi ng OB ko, pag matapos ko daw mainom yung gamot at hindi pa ako mabuntis, babalik daw ako sa kanya. Umiinom ako ng gamot, tapos hindi ako guys nag-inom ng gamot kasi. So, anong sa India na, kailangan kong inumin yung resita ng doktor kung gusto namin magka-baby. So, ayun, bumalik ako umiinom ng gamot yung naresita sa doktor. Mga vitamins lang naman yan guys. So, 3 months, sobrang tagal yung 3 months guys na iniinom ko. Tapos everyday. Tapos may mga time na sabihin ko kaya binayaw ko nang uminom ng gamot. Kasi parang nawala na ng pag-asa ba kasi hindi din nabubuntis. Lalo na pag magkakaroon ng menstruation. Tapos si Habi din pala, stress na din pala siya. Pero ako kasi, hindi ako nagsasabi na na-stress ako. Pag magkaroon ako, parang sigh. Yung gano'n. Pero hindi niya alam. Tapos sabi niya sa akin na parang hindi ka na-stress, gano'n. Pero hindi niya alam yan na gano'n pag magkaroon ako ng menstruation. Alam mo yung mag-expect ka na buntis ka tapos hindi pala gano'n. Yan, bakit mo sinara ko? Tapos ayun. So tinuloy ko pa rin guys yung pag-iinom kasi sabi ni Abby, ituloy ko daw yung pag-iinom ng gamot. So hanggang sa after ng 3 months, so kailangan kong lumabas ng India kasi yung visa ko is 5 years pero yung stay ko ng India is 3 months na. So napunta ako ng Thailand guys after 3 months tapos ko nang naiinom yung mga gamot. Tapos hindi din pala straight ng 3 months na naiinom ko yung gamot kasi may puto-puto na araw kasi pag matapos na yung gamot ko, minsan hindi ako nagsasabi ni Habi kasi iniwasan ko din uminom. Ayun, pag bumili siya, saka na naman ako inom ng gamot, gano'n. Tapos, ayun, nung nag-Thailand ako guys, nakatulong siguro yung Thailand kasi yung kinakain ko doon is puro prutas, mga prutas, tas isang beses lang ako kumakain ng rice kasi yung kung nagre-research kasi ako guys, dami na akong lahat na siguro ng kung paano mabuntis sa YouTube na video, napanood ko na lahat. Tapos nagbabasa ako, nagre-research ako sa Google kung paano mabuntis, ganun. Tapos yung may nabasa ako na kung gusto mong mabuntis, iwasan mo kumain ng maraming rice. Ako guys, rice is life. So kumakain talaga ako ng rice ng umaga, tanghali at saka hapon. So marami akong pinakain na rice guys. Tapos nang nabasa ko yung sa Google na kung gusto mo daw mabuntis, iwasan mo yung pagkain ng carbs, yung rice nga. So ayun, nagtry ako kumakain ng rice ng konti lang. Tapos nagtataka na si Habi bakit ang liit lang daw ng kain ko. Sabi niya kakain daw ako ng marami. So konti lang kinakain kong rice. Tapos nung sa Thailand na ako, isang beses lang ako kumakain ng rice. Tapos
the rest of the day yung kinakain ko is prutas lahat. So ayun, tapos nung sa Thailand ako nafe-feel ko na yung anong tawag doon, yung fertile ako kasi may sticky na lumabas. Tapos nung timing yung pag-uwi ko is yung pag-uwi ko ng India is yung first ng ovulation period ko. So ayun, nagtatry na naman kami. Tapos hindi na ako nag-expect guys na mabuntis ako kasi nung nagtatry kami, hindi talaga. Marami na akong sinasabi ni Habi na close yung mattress ko. Tapos pero alam mo guys, yung nagyoyoga din ako, nagsisearch ako sa YouTube kung yung close yung mattress kung paano i-open. So sinesearch ko yun, nagyoyoga ako kung paano i-open yung mattress kasi nga sabi lang ng hilat sa akin close daw yung mattress ko. So ayun, umaga nagyoyoga ako ng pang-open ng mattress, yung uterine lining, yung mga ganon. Tapos nag-start kaming naglalakad ni Habi tuwing umaga. So alas 4 ng umaga is nag-exercise kami guys, naglalakad mga 1 hour yung nilalakad namin sa India. Tapos si Habi kasi mahilig din sa coffee at saka tea. Sabi ko, yung sperm mo konti naman kasi palagi kang uminom ng coffee. Sinasabihan ko siya ng ganun. Tapos ayun, minsan iwasan niya yung coffee kasi coffee lover kasi si Habi. Tapos nag-walking kaming dalawa. Tapos nung yung last week ng August guys, so sumasakit na naman yung puson ko. So sabi ko sa kanya na baka magkakaroon na naman ako nito ng menstruation. Tapos sabi niya, bad news na naman. Sabi niya gano'n. So akala ko magkaroon ako ng menstruation. So yung menstruation ko pala dapat noon is August 26. So August 24, sumasakit na yung puson ko. Kaya akala ko magkakaroon ako ng menstruation. Kasi pag magkaroon ako ng menstruation guys, before menstruation, sumasakit yung puson ko. Yun yung sign kung magkakaroon ako ng menstruation. So ayun, pagka 25 guys, noong gabi, na naginip ako na buntis ako, tapos yung baby ko is baby girl. Tapos sinabi ko yun kay Habi. Sabi niya, really? Sabi niya gano'n. Tapos, nung pagka 26, sabi ni Habi, nagkakaroon ka ba gano'n? Sabi ko, hindi pa. Sobrang aga pa eh. Yung menstruation ko gabi pa rin marating. Sabi ko, gano'n. Tapos, yun pala, pagkagabi guys, hindi dumating yung menstruation ko. Tapos, sabi ko baka delay. So, yung menstruation ko pala guys, hindi talaga siya nati-delay. So, on time talaga siya every 28 days. So, ayun, nagtataka ako na bakit hindi pa ako nakakaroon. Mga 3 days na guys, hindi pa rin ako nakakaroon. So, kaya sabi ko baka pregnant na ako kasi hindi ako nakakaroon. Tapos, hindi naman maniwala si Habi. So, nung time na yun guys is 6 days, dumating na ng 6 days, hindi pa rin ako nagkaroon. Tapos, na 9 days na, hindi pa rin ako nagkaroon guys. Tapos, sabi ko kay Habi, baka pregnant na ako. Tapos hindi niya maniwala. Kasi hindi daw ako nagsusuka. Yung masaway ito si Habi guys. Kasi hindi daw ako pregnant kasi hindi ako nagsusuka. So, ayun, hindi siya maniwala sa akin. Sabi ko, ayaw mo maniwala, bibili ka ng yung pregnancy test. So, pagkahapon guys, bumili siya ng pregnancy test. Tapos, tawang-tawa ako kasi nung dumating siya sa bahay, yung nabili niya is contraceptive. Tawa ako ng tawa. Sabi ko, ano to, contraceptive? Yung balak natin magkaroon ng baby, tapos binili mo contraceptive. Tapos ayun, tawa kami to. Sabi niya, shit, ano ba yung binigay sa akin ng pharmacy? So, bakit hindi mo binasa? So, hindi na, kasi sabi ko pregnancy test eh. Sabi niya gano'n. So, tinawagan niya yung friend niya na mali nga yung nabili, yung contraceptive yung nabili niya. Kaya yung friend niya is pumunta doon sa pharmacy. Sinabihan yung pharmacist na pregnancy test. Tapos yung friend na yung kumuha ng contraceptive binalik sa pharmacy. Tapos yung pregnancy test. Tapos yung friend niya guys, excited na din malaman kung pregnant pa. So excited na sila guys na malaman yung result. The next day na ako nag-pregnancy test. Tapos sabi ni Habi, ano yung sasabihin ko sa kanila? Ay, hindi ka pa nag-pregnancy test. Sabi ko, excited mo. Tapos ayun, nung the next day, nag-pregnancy test na ako kasi
madaling, sa madaling araw kasi madaling araw nanghihina ako, tapos first urine daw yung ilalagay doon sa pregnancy kit. So yan, tulog pa siya guys. Tapos nung nag-pregnancy test na ako, yung paglalagay ko ng urine doon sa pregnancy kit, as in nanginginig talaga yung kamay ko, yung dibdib ko, ang lakas ng buto-buto, gumaganon-ganon yung dibdib ko guys. Tapos kinakabahan kasi baka yung result is negative. Ayun, so hindi ko alam guys kung ano yung negative at saka positive na result. So nanood pa ako ng YouTube kung paano basahin yung pregnancy test result. So yun, nung tiningnan ko guys, yung isa sobrang red, pero yung isa yung malabo siya. Tapos sabi ko baka mamaya hindi ako pregnant, gano'n. Nanood ako ng YouTube, tapos sinabi ko pa pala kay Habi, ginising ko siya. Sabi ko, tingnan mo itong pregnancy test. Yung red niya, yung isa sobrang red, tapos yung isa malabo. Sabi ko gano'n. Yung faint, yung pagkalabo niya guys. So tapos hindi din niya alam kung paano basahin yung pregnancy test. Kaya yun, nag-research ako ng YouTube. Tapos yan nga, yung result is positive. Kasi kahit yung malabo yung isa, basta mayroong line considered as pregnant. So tuwang-tuwa siya guys nung time na yun, kaya madaling araw pa. Bumaba na siya sa first floor, sinabihan na yung magulang niya na yung sa balita ng news. Tapos nag-story kami. Tapos sabi niya, sasabihin ko na ba sa magulang ko, gano'n. Sabi ko, ang excited mo, aga-aga pa natutulog pa sila. Tapos bumaba talaga siya guys ng alas 4. Ginising niya yung parents niya na yung result nga positive. Tapos sabi ng mama niya na huwag daw magsabi sa iba. Iwan ko kung ano yung dahilan na huwag sasabihin. Nagugutom na naman ako guys, kakain na naman tayo. So mag-dinner ako guys, ito yung dinner ko. Chicken nuggets to. Tapos rice. So dinala to ng kuya ko guys. Ang sweet ng kuya ko, dinala lang ng pagkain. So ayan guys, tuloy natin yung kwento. So nagugutom na talaga ako guys. Ganito pala pag buntis, palaging nagugutom. Kain tayo guys. Chicken nuggets yung ulam ko. So ayan guys, pagkatapos sabihin niya sa parents niya, tumatawag siya sa mga friends niya. Sobra siyang excited. Kasi yung friends niya nag-aabang din kung ano yung result. Kasi yun ang kinabukasan na nagpunta kami, bumalik kami sa doktor. Kasi sabi ng doktor, pag mabuntis daw ako, babalik din kami sa kanya. So yan, bumalik kami sa kanya. Bill paper. Yan tayo, bill paper guys. So pa-check up naman kami ulit. Tapos nirestahan na ako ng doktor guys ng gamot, yung folic acid. Saka yung isa, isang gamot, hindi ko alam kung para sa ano yun. Sabi ng doktor na magpa-ultrasound kami. Tapos pumunta kami sa Habra. Magpa-ultrasound kami. Tapos nakikita na namin yung gestational sac pa siya. Tapos sabi ng doktor sa kanya, congratulations. Kasi daw, pregnant na ako. Akala ng doktor, hindi niya alam na pregnant ako guys. Sabi ng doktor, congratulations. Tapos ayun, gutom talaga ako guys. Palakain na ako ng second trimester. Nakakagutom. So ayun guys, yung result ng ultrasound, okay naman siya, tas normal. Tapos pinakita namin sa doktor ulit yung result. Tapos sabi ng doktor, walang problema. Yeah, thanks God. Kasi normal lang yung pagbubuntis ko. Tapos alam mo ba guys na hindi ako dumadaan sa
yung pagsusuka. Di ba yung morning sickness, yung sinasabi nila. Hindi ako nagsusuka guys. Second trimester ko na ngayon, pero hindi talaga ako nagsusuka ng first trimester. Tapos sinasabi ko sa friend ko, pero hindi ako nagsusuka. Yung first trimester ko, mga 7 weeks pa yung tiyan ko guys. Sabi niya, yung pagsusuka daw, yung tawag daw, yung mga after mga 3 months. Mga 3 months daw yung last week na first trimester. Pero second trimester na ako guys, hindi talaga ako nagsusuka guys. Yung hobby ko, nagtataka rin siya bakit hindi ako nagsusuka. Pero sinearch ko sa Google, sabi na only ilang percent ba yun? Basta may ilang percent, 15% ata yun. Nalimutan ko na yung may ibang pregnant woman na hindi talaga nagsusuka. Kaya hindi ko na experience yung morning sickness. Pero nahihilo ako guys nung hindi ko pa alam na buntis ako. Nagtataka ako na pag magwawalis ako, ang bilis kong mapagod. Tapos nahihilo ako pero hindi ako nagsusuka. Tapos sabi ko nakahabi, ang bilis kong mapagod. Ayaw ko na magwalis. Tapos nung time na yun, hindi ko niya alam na buntis ako. Tapos nung nalaman niya na buntis ako, hindi na ako magwawalis. Kasi nag-iingat na ako. So nung nalaman ni Happy guys na buntis ako, siya na yung nagwawalis, nagmamap. Kasi hindi na ako pabuhatin ng mabigat. Kasi sa kusina guys, pag maubos yung gasol, ako yung nagbuhat ng gasol. Tapos naglalagay ba ng paniba. Tapos nung nabuntis ako, hindi na ako magawa ng ganun. So yun, si Happy na yung naglalaba. Siya na yung nagmamap ng sahig, nagwawalis. Tapos nakakatawa kasi diba, yung gano'n na yung asawa mo yung naglilinis, gano'n. Kaya thanks God. So nung tayo ng bell pepper, yung chicken nuggets guys, para siyang sweet and sour. So ngayon guys, I'm 14 weeks pregnant. So nagta-travel ako from India to Philippines, 8 hours. Pagdating ko ng Manila guys, masakit yung tiyan ko. Kasi siguro sa yung pag-uupo sa airplane. Kasi sabi ko kahabi, hindi ako uwi ng problems. Mag-stream lang ako sa Manila kasi mag-relax. Tapos marami siyang tugon sa akin na wag akong magbubuhat na mabigat. Yung maliit ako, ipatulong ko daw sa mga cruise airport. Hindi ako hinati ni Habi guys kasi yung plane na sasakyan ko is puno na kasi balak niya sana ihatid ako sa Pilipinas. Tapos dito na siya mag-travel to Canada. Kasi yung plane na sasakyan ko, kasi yung ticket ko, ang tagal na siyang kinuha. Tapos nung magbubok na siya ng ticket sa same ng plane na sasakyan ko is puno na siya. So sabi ko hindi na siya sasama sa akin. Tapos ayun, kaya ako na nagka-travel ng mag-isa guys. Yung nanay ko pala guys, dati sinasabi niya sa akin na magbuntis ka na kasi matanda na daw ako kasi guys, yung edad ko ngayon is 37 years old. So nabuntis ako ng 37 years old, first baby ko to. Tapos akala ko wala ng pag-asa kasi matanda na ako, tapos baka hindi na ako karoon ng baby. Kasi sabi nila pag matanda na daw, marami ng complication pag mga sana guys, yung pag mga ako yung normal ba. So I pray for normal delivery. And then hindi ako nape-pressure guys pag sasabihin ng nila na bakit hindi ka pa nabuntis. Sinasabi ko lang na nabaog ako, gano'n. Pero hindi ako nape-pressure sa kanila. Kasi parang hindi din ako ready na magbuntis. Alam mo yung okay lang sa akin kung bibigyan ako ng baby or hindi. Gano'n. Kasi parang hindi ako ready. Marami akong worries guys. Kaya sabi ko yung mag-prepare ako, sabi ko kay Lord, okay lang sa akin kung hindi mo ako bigyan ng baby, pero kung
bigyan mo ako ng baby. Sana maging healthy yung baby. Ano? So, binigyan ako ni Lord ng baby, guys. Nakakatuwa. Thank you, Lord. Malaking blessings kasi matagal na namin hinihintay. Ayun na, meron na siya. So, ito lang yung kwento ko, guys. Thank you for watching. Pagkain muna ako kasi nagugutom na. Kain tayo. Chicken nuggets, matamis-tamis siya. So, yun guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Kain muna si Buntit.